Hello everyone. Ngayon pala nagplano ako na mag-harvest ng mga peanuts ko in a pot. So hopefully madami siyang bunga. And yun, samahan niya ako to harvest my peanuts. Nalabas ko na sila. Limang pots lang. Yan, so konti lang siya guys. But still may nakuha ako. So lulutuin ko pa rin siya. Yan. Ayan, so habang niluluto natin yung peanuts, ayan, so siguro storytelling muna tayo. So bakit ako nagtanim ng peanuts in a pot? So actually parang experiment ko lang talaga siya. Since, yun nga, wala masyado akong space sa bahay. Kung kita nyo yung bahay namin, yung nabili kasi namin, it's less than 100 square meters and malaking area yung nagamit sa structure ng bahay namin. And, but still thankful ako no na may maliit pa din ako na space dun sa harap. Kaya yun, mostly my plants talaga is tinatanim ko lang sa pots. And you can assume no na parang desperate farmer talaga ako. So frustrated farmer. So gusto ko talagang magtanim kasi parang kinalakihan ko na din kasi siya nung buhay pa yung mama ko when I was a child. So lagi kaming may tanim sa bahay. So yun yung parang siguro kung
kung i it comes a time na magre-retire kaming mag-asawa, yun yung magiging ano, retirement, activity ko kumbaga. So, actually nag-usap na din kami nung asawa ko na yun, bibili kami ng, mas malaking lupa and hopefully talaga ano, ang mangyari siya kasi wala akong ibang maisip 'no na puwedeng gawin after retirement. Kasi yun, hindi naman ako masyadong mahilig talaga sa ibang bagay. Yun. I think yun yung magpapasaya sa'kin and will keep me stronger 'no, kapagka tumanda na kami. And yung asawa ko din kasi, gusto niya din is, mag-alaga ng mga hayop. So yun, so kung siya mag-aalaga siya, ako naman magtatanim. Kasi yung ano naman niya, hindi din kasi siya matatakotin sa mga hayop. So yun, ako kasi matatakotin ako kahit sa manok. So, I think, nakakahawak naman ako ng manok pero yun, natatakot talaga ako. Yung parang ewan, di ko siya ma-explain anyway. So yun, open naman ako dun sa pag-aalaga ng mga hayop while yun, fa-farm din kami. Hindi naman farm na sobrang laking farm 'no, na talagang yung kaya ko lang siyempre, yung mga parang home gardening lang, parang magtatanim lang ako ng mga gulay gano'n, yung mga gagamitin lang sa pang-araw-araw, yung talong, okra, kung basta anything na ano, puwedeng itanim sa likod bahay or sa bakuran, yun lang naman yung dream ko. So, ayun na nga, going back to our peanuts. So, yung binhi ko actually nun is ano, napabayaan ko lang yun. Bumili kasi kami one time, mga 1 kilo yata yung binili ko sa isang supot yun. So, medyo madami. So, hindi namin siya naluto agad. And, na, ano na siya, nakalimutan na namin na meron pa kaming peanuts. So, nung naglinis ako dito sa bahay, sa mga sulok-sulok, nakita ko nga yung may peanuts pa na ano, hindi pa naluto. Kaya nung naisip ko, sige, mag-try ako kung bubunga ba yung peanuts. Kasi nung ano, elementary years kasi namin ano, nagtatanim din kami ng peanuts sa school kasi yung grade 5 teacher namin, yun yung ano, pinapagawa lagi sa amin for as one of our subjects sa school. So, nagtatanim talaga kami. And in a whole school year, siguro mga nakatatlo or 4 kami na klase na tanim sa garden namin. And isa doon yung peanuts. And maganda kasi talaga sa peanuts kapag ba ano, mataba yung lupa tsaka talagang direct to the soil siya. Kasi 'pag direct to the soil, puwede mo pa siyang maano, maalagaan, tsaka na lalagyan mo siya ng fertilizer ng tama. Tsaka yung ginagawa yata namin before is, talagang kino-cultivate namin yung land before we plant and, along the way talagang ano, nililinisan namin siya tapos yun tinitilt lagi para talagang malambot yung lupa. Kasi 'pag malambot yung lupa parang, yung roots, yung kung titingnan niyo yung roots ng peanuts kanina 'di ba medyo maliliit lang siya. I think that's one of the reason kaya dapat kino-cultivate talaga yung lupa na pagtataniman para 'pag malambot siya, yung roots niya can easily penetrate yung sa soil and of course, magbubunga siya ng marami. If I remember correctly, during our time, nakaka-harvest kami ng ilang sacks of peanuts. Pero medyo malaki yung area kasi madami din kami, siguro mga around 50 students kami and we are in 3 students in a plot. So, meron kaming plot siguro mga ano yun, mga 5 meters na plot, mga 5 by hindi naman mga siguro sabihin natin na 1 meter, parang gano'n, 5 by 1 na plot namin. So, tinatamnan namin siya ng
peanuts. So yung, I'm not sure but I was thinking before na magdedepende yung grades namin kung maganda yung tanim namin. Siyempre kami kasi hindi naman kami masyadong sanay sa pagtatanim. Usually yung nakukuha namin na harvest, hindi siya ganun ka ganda or kadami compared to our classmates na talagang nasanay dun sa pagtatanim. Kasi in our area before, meron kasi kaming mga classmates talaga na living in parang remote pa na places. Parang bukid siya kung tawagin sa'min, you know. So, yun, mas sanay sila and mas alam nila actually yung ginagawa nila ng pagtatanim. Minsan nga kinokopya na lang namin but of course hindi talaga kami gano'n kagaling especially on um, tilting the land kasi matigas, sobrang tigas. Tsaka pagka galing summer tapos papasok kami ng bagong school year, talagang sobrang daming damo. Yun. Talagang dadatnan mo siya yung garden na madaming damo from summer season. So, yun. Every school year kasi talaga, 'di ba, iba-ibang students. So, every school year, binabago yun. Tinitilt ulit yung land, piniprepare ulit namin. Um, for us to proceed our planting. So yun. So nag-a-assign naman yung teacher namin. For example, nagpa-plant kami ng pechay, ganon. And I think we also planted some atchal or bell pepper. Parang ganun. Yun lang yung pinaka-memorable talaga na na-remember ko is the peanut. Kasi talagang masaya kami when we were harvesting that time. Kasi nga first time ko din na mag-harvest ng peanuts and since yung harvest kasi namin that time is inipon namin siya and ayun, kaya nakita namin sobrang dami naming na-harvest. Kaya tuwang-tuwa kami. But yeah, we were still kids that time. So I'm just reminiscing on that moment. And ngayon, so yun, na-try ko na nga. So, hindi masyadong effective talaga yung pagtatanim ng peanuts sa pot. Um, of course, limited yung space niya. And doon kasi sa ginawa ko, actually, almost pinabayaan ko lang siya na tumubo. Hindi ko talaga siya ganun na inalagaan or nilalagyan ng fertilizer. Kasi yung inisip ko kasi noon, since experiment lang din naman siya, no? And hindi talaga ako nag-expect na mag-harvest. So, I just put the pots lang na nilinya ko lang siya dun sa harap. And ako kasi medyo masaya na ako kasi basta may nakita kong tumubo na sa plants ko. So, parang ginawa ko na din siyang plant in a way na parang ornamental plant. Pero, hindi naman siya ornamental plant. Anyway, so, yun. So, wala talaga akong planong mag-harvest. But, nakikita ko na lumitaw na yung mga bunga. So, inisip ko kasi baka kainin ng manok or ng mga langgam. Kaya, okay na din na ako yung nakaunang. Ayan. So, it's been 10 minutes now since we cook our peanuts. So, let's check muna kung okay na siya. Guys, yung mani natin. Sorry, nasunog ko siya. So, konti lang pala yung nalagay ko na tubig nung una and I was recording yung story time ko sa mani. So, yan, nasunog siya. Makain na ako, guys. Kain pa tayo isa. Perfect. Kita niyo ba siya?
Hmm. Okay na, ma'am.